mga kababayan, good morning po. Happy Monday po everyone. So, balik gawi po tayo. Dito na naman tayo sa spot na lagi nating pinapwestuhan. Pasensya nyo na po. Kasi wala po talagang ibang space. Ito lang po. Face on wall. Ito lang po talaga. So, wag nyo nang pansinin. Is importante is yung iniidolo natin na si Inday Chris na mahusay. Yung pag-uusapan po natin ngayon, mga kababayan, is yung paparating niya na birthday. Oho, no po. Malapit na po yung birthday ni Inday Chris na ngayong August. Yung papalapit na. Kaso nga lang, meron po tayong bad news. Ano po yung bad news? Yung bad news po, mga kababayan, is yung inaalagaan ni Inday Chris na baboy. Yung isa pala doon is para sa lechon, yung isa is para kakatayin ata. Kaso lang, namatay yung isang baboy ni Inday Chris na malalaki pa naman yung malalaki na yung mga baboy ni Inday Chris na doon. So, sobrang malulusog pa. Kaso nga, hindi naman talaga natin hawak yung yung panahon. Siguro na heat stroke kasi sobrang init daw. Hindi na mapansin, hindi na siguro napainom ng tubig, hindi na anuhan ng tubig. Kaya namatay daw yung baboy. So, sayang kasi kumpleto na sana, meron na sana siyang baboy. So, wala na sanang problema. Meron pa naman doon, pero maliliit pa yung iba. Yun kasi may malaki na, kaya tamang-tama po yun sa sa birthday sana ni Inday Chris na. Kaso nga lang, wala naman po tayong magawa kasi panahon po yun, sobrang init po talaga. So, sayang. So, alam natin, meron pang darating na blessings ni Inday Chris na marami ang blessings na matatanggap doon mismo sa kaarawan ni Inday Chris na alam natin kung sino po yung magbibigay ng mga magagandang blessings para sa kanya, para maging happy naman tong dalaga natin. Opo, para magiging happy po tayo. Pero before sa birthday ni Inday Chris na, di ba nag-live po siya kahapon. So, yung pag-live niya kahapon, merong isa doon na kapasok na asungot. Yung labi ko is called. Meron doong isang asungot na kapasok. Hindi naman siya welcome doon sa live ni Inday Chris na. Ewan ko bakit siya pumasok para lang talaga manggulo na wala ata tong wala ata tong trabaho or walang libang sa buhay. Alam natin yung mga taong to is lang mapagpanggap, gumagamit ng ibang pangalan or para makapanira. Yung pagkasabi kasi niya doon na wala tayong matutunan na maganda kay Inday Chris na parang ganun yung naintindihan ko. Tapos yung parang mga binastos lang yung matututunan natin sa kanya, makukuha natin kay Inday Chris na. Hindi ko alam kung saan galing yung utak niya. Sobrang kitid naman na siya lang talaga yung isang nagpapapansin doon. Kahit sabihin na hindi pansinin, pero maiintriga ka doon sa niya, sa comment niya. Maiinis ka, magagalit ka talaga pag ikaw makabasa noon. So, dati sabi ko, ayaw ko na po ng ayaw ko ng stress, ayaw ko ng gulo, gusto ko happy moments lang. Yung mga happy lives lang ni Inday Chris na ang papanoorin natin. Kaso nga lang, tong mga taong to, pabida-bida. Hindi naman kailangan. Yan. Nagko-comment ng nagpapapansin ba? Yan po yung mga taong kulang sa pansin talaga para lang matawag yung atensyon niya. Matawag ang atensyon ni Inday Chris na bakit mo sabihin na walang magandang matutunan? Walang matutunan yung mga supporters ni Inday Chris na para galing sa kanya. Ang daming nakaka-relate, ang daming nakakakuha ng magandang attention kay Inday Chris na kasi nga relate sila sa pinagdaanan sa buhay ni Inday Chris na ikaw siguro hindi mo siya sinubaybayan kaya hindi mo alam kung saan galing yung bata. Yung mo lang, yung panlabas na kaanyuan mo lang yung tinitingnan. Hindi mo alam yung talagang totoong historya, totoong kwento ng buhay ni Inday Chris na, pero yung totoong nagmamahal sa kanya mula noon hanggang ngayon, yung mga tunay na followers ni Inday Chris na alam na alam talaga yung buhay niya. Kaya nga isa ako sa mga relate sa buhay ni Inday Chris na nagsusumika para maiahon yung pamilya sa hirap. Kasi ganun ako ganun din ako galing, doon ako galing mag-uuling, nagbibinta ng kahoy, nagbibinta ng
buli, yung ano, yung tangkay talaga binibenta namin para makasurvive lang sa buhay. Yan po yung ano, yung nakaka-relate talaga ako kaya sinubaybayan ko 'tong batang 'to kasi mula umpisa yung mga paghihirap niya, hanggang nakita siya ni Sir Paul na malaking tulong yun para kay Krishna, para makilala siya, para matulungan siya. Isang bagay po yan na nakapagbigay inspirasyon sa mga taong gustong mag-give up na sa buhay. Oo, at mga taong ayaw ng lumaban, gusto nang sumuko, pero makikita mo si Inday Krishna, lumalaban pa rin sa buhay. O, umiiyak man yan, umiiyak, tumatawa. Yan po ang isang babae na palaban, hindi basta suko. Kaya nga, gustong-gusto ko, sinusubaybayan ko 'tong batang 'to hanggang sa makamit niya yung pinapangarap niya sa buhay. Ito na nga, naumpisahan niya na po, nasisimulan niya na po yung mga ano, yung mga taong 'to, yung ayaw lang talaga nila na tanggapin na nakakaangat na si Inday Krishna, nakukuha niya na yung mga iba niyang mga pangarap. Kaya kayo, ginugulo niyo yung storya ng buhay ni Inday Krishna. Yung iba sinasabihan, taga-bukid ba to si Inday Krishna? Kasi ang daming tattoo, hindi daw taga-bukid si Krishna kasi ang dami daw tattoo sa katawan. Bakit yung taga-lungsod lang ba, yung taga-town lang ba pwedeng magtato sa katawan? Ito po yung pinakagusto ni Inday Krishna. Sabi niya, tinanong siya noon ni Sir Paul kung anong gusto niya sa future. Sabi niya, gusto niyang magiging tattoo artist. Opo, meron talagang tao na gustong-gusto yung gawain yan, gustong-gustong trabaho niyan kasi ano yan ni sa personalidad ng isang tao. Diyan po nababagay yung ano, kung sa tingin natin doon masaya si Inday Krishna, why not? Bakit natin hindi susuportahan na doon naman nagiging masaya at doon na i-express ni Inday Krishna yung mga saloobin niya. Hindi naman ibig sabihin, kung may tattoo yung isang tao, isang babae is masabang tao na po. Tattoo is a sign of art lang po yan. Saka hindi naman lahat ng katawan ni Inday Krishna. Maganda nga tingnan yung mga tattoo niya. Hindi naman punong-puno yung katawan niya sa mga tattoo. Maraming sikat na celebrity na ang daming tattoo sa katawan. Ibig sabihin po yan, yan sa personalidad nila na matapang po sila, palaban po sila sa buhay. Yan po, yan isa sa mga sign sa pagpapatato ng mga tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pag may tattoo yung isang babae, isang lalaki is masama na po siya. Hindi po, baguhin niyo yung mga iniisip niyo na mga ganyan kasi mali po talaga yan. So tayo, alam natin kung saan galing si Inday Krishna. Kung meron man siyang pagkakamali na nagawa noon, alam ko pinagsisihan niya na yon, hindi niya na binabalikan niya. Nakikita naman natin na paano siya nakikipaglaban, paano siya lumalaban sa mo ng mga sa buhay, yung mga pangbabash niyo sa kanya. Hindi kayo pinapansin para sa pamilya niya kasi pag papansinin kayo, ayan, umiiyak yan lagi, umiiyak yan. Hindi yan kaso nga lang iniisip niya yung mga taong nagmamahal taong nagmamahal sa kanya at mga taong kailangan pa siya na matulungan. So yan po. So sa mga taong nag-iisip ng mga ganyan na wala kaming matututunan na maganda para kay Krishna, doon po kayo nagkakamali. Kasi yung bata is gumagawa ng paraan para matulungan yung pamilya niya, maitaguyod yung mga magulang niya na kung ano man yung pinapangarap niya para sa pamilya is matupad. At yan po yung isang dinadasal niya na makamit. At alam ko po kung gaano kabait si Inday Krishna. At yan naman po, maraming salamat po everyone. Good morning!